Magandang umaga mga kaibigan. So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng iba't ibang kaalaman tungkol sa iba't ibang mga bansa. Ang paksa na ating pag-aaralan at ating tatalakayin sa oras na ito mga kaibigan ay tungkol sa mga bansang walang Pasko. Ang Pasko kaibigan ay isang karaniwang okasyon ng mga Romano Katoliko na ipinagdiriwang sa iba't ibang panig ng mundo. Ngunit alam mo ba na mayroong mga bansa na hindi nagdiriwang ng Pasko? Ito ang aalamin natin sa ating video sa araw na ito kaibigan tungkol sa mga bansa na hindi nagdiriwang ng Pasko at tutuklasin din natin ang kanilang kultura sa kanilang bansa. Ang ikalima sa ating listahan kaibigan ay ang Saudi Arabia. Sa Saudi Arabia, ang Pasko ay hindi bahagi ng kanilang kultura at tradisyon. Kaya walang Pasko sa bansang ito. At ito ay dahil sa napakalaking populasyon ng mga Muslim ng reliyong Islam sa kanilang bansa. Kaya naman, kung ikaw ay isang Katoliko, ay hindi mo mararamdaman ang pagdating ng Pasko sa bansang ito. Dahil nga walang Pasko sa Saudi Arabia at bawal din ang Christmas tree sa bansang ito. Ang pagbabawal sa Christmas tree ay isang paraan upang mapanatili ang paggalang sa kanilang pagkakakilanlang kultura at reliyon. Ang Christmas tree ay simbolo ng Pasko sa mga Katoliko. Ang paggamit nito at pagdidisplay ng Christmas tree sa publiko ay maaaring isang paglabag sa batas at kaugalian sa kanilang bansa. Ang December 25 sa Saudi Arabia ay isang ordinaryong araw lamang at hindi ito isang holiday. Kaya ang mga Arabiano ay patuloy pa rin sa kanilang pang-araw-araw na buhay. At kung ikaw naman ay mapunta sa bansa nila at mataon na araw ng Kapaskuhan o araw ng Disyembre, ay ito naman ang pinakamagandang buwan para mamasyal sa mga sikat na tourist spots sa Saudi Arabia para kilalanin ang kanilang mayaman na kultura dahil maaari mong puntahan dito ang Mecca na para sa mga Muslim ay ito ang pinakabanal na lungsod para sa kanila at sentro ng Hajj. Pwede mo rin pasyalan ang Medina na pangalawang banal na lungsod ayon sa mga Muslim. At dito ay ma-enjoy mo ang mga popular na pagkain sa bansang Saudi Arabia na kahit hindi nila pinagdiriwang ang Pasko ay maaari pa rin magdiwang ng Pasko ang ibang lahi na nagtatrabaho sa Saudi Arabia. Basta't ito ay gagawin sa kanilang mga apartment o sa mga pribadong lugar kung saan hindi ito makikita ng publiko. At ito ay bilang paggalang na rin sa kanilang relihiyon at kultura. Ikaapat sa ating listang kaibigan ay ang bansang China. Isa rin ang China sa mga bansa na hindi nagdiriwang ng Pasko sapagkat hindi ito kinikilala ng kanilang gobyerno bilang isang holiday dahil ang China ay may 52% ng mga atheist o mga taong hindi naniniwala sa anumang relihiyon at patuloy itong lumalaki ayon sa datos ng gobyerno ng Estados Unidos noong taong 2021. Dagdag pa dyan ang 18% ng relihiyong Budismo na hindi rin nagdiriwang ng Pasko. Mayroon din namang napakaliit na porsyento ng mga Kristiyano sa China. At sa mga Kristiyano naman na ito, mga Katoliko lang ang nagdiriwang ng Pasko at pinagdiriwang nila ito sa mga pribadong lugar, partikular na sa Beijing at Shanghai. Ang China ay isang sekular na bansa, ngunit sa pangkalahatan ay hindi nagdiriwang ng Pasko ang mga mamamayan ng China. Kaya naman, isang normal na araw lang para sa kanila ang December 25. Kung ikaw ay nagtataka, bakit mayroong mga nakikitang mga dekorasyong pamasko sa China, lalo na sa mga malls at syudad, ito ay dahil sa kanilang pagiging business-minded. Sa katunayan, ang bansang China lang naman ang leading o main supplier ng Christmas decoration sa buong mundo. Kahit na sila ay hindi nagdiriwang ng Pasko.
Ito ay epekto rin ng kanilang pagiging business-minded. Perfect din mamasyal sa bansang China dahil napakaraming pwedeng puntahan at magagandang tanawin sa bansang China na malapit lamang sa mga syudad kung ikaw ay mapapadpad sa lugar nila sa buwan ng Disyembre. Ikatlo sa ating listang kaibigan ay ang bansang Algeria. Wala ring Pasko sa bansang Algeria at ito ay nagsimula pa noong taong 1962 noong makamit nila ang kanilang kalayaan sa pananakop ng bansang France at sila ay humiwalay para maging isang independent na bansa. Mula noon, hindi na sila sakop ng selebrasyon ng Pasko ng France sapagkat ang dominanting relihiyon sa bansang Algeria ay Islam na hindi nagdiriwang ng Pasko na tulad ng mga Katoliko. Dahil dito, ang mga tradisyon at kaugalian may ugnay sa Pasko ay di bahagi ng kanilang kultura. Mayaman din ang kultura ng bansang Algeria kahit di nila ipinagdiriwang ang Pasko. Kung makakapunta ka dito, ay mai-enjoy mo ang mga tour sa bansa nila dahil ang December 25 sa bansang Algeria ay isang ordinaryong araw lamang at patuloy pa rin ang working hours at pagpasok sa eskwelahan. Kaya hindi ka mamroblema sa dami ng tao o traffic sa lugar nila kung gusto mong gumala sa mga popular na lugar sa ganitong araw sa kanilang bansa. Maraming magagandang tanawin at pasyalan sa bansang Algeria. At matatagpuan mo rin dito ang Sahara Desert na pinaghahatian ng 10 mga bansa at 90% ng Sahara Desert ay nakapaloob o sakop ng bansang Algeria. Ang buwan ng Disyembre sa bansang Algeria ay mainam para libutin ang mga nature tourist spots sapagkat malamig ang panahon na ito at akma upang bisitahin ang mga tourist spots na malapit sa syudad tulad ng Bridges of Constantine, Timgad Ruins at marami pang iba. Kahit na walang Pasko, ang bansang Algeria, hindi naman pinagbabawalan ang mga Katoliko na nakatira sa lugar na ito na ipagdiwang ang Pasko at maaari itong gawin sa mga pribadong lugar bilang paggalang sa relihiyon ng bansang Algeria. Ang ikalawang bansa sa ating listang kaibigan ay ang bansang Bhutan. Ang Bhutan ay isang maliit na bansa sa may Himalayas. Kilala ito sa natatanging kultura at tradisyon. Kabilang din ang bansang Bhutan sa mga bansa na walang Pasko at hindi sila naniniwala sa Pasko sapagkat dominante ang reliyong Budismo sa bansang Bhutan na may mga kaugalian at pagdiriwang na ibang-iba sa mga Katoliko. Kung kaya't ang Pasko ay hindi isang pambansang holiday sa bansang Bhutan. Sa halip na magdiwang ng Pasko, ang mga Bhutanese ay may sariling tradisyon at mga festival na ginagawa sa buong taon. Kapag December 25, ang mga tao sa Bhutan ay patuloy pa rin sa kanilang pang-araw-araw na gawain o regular na panalangin sa mga templo o regular na panalangin sa templo ang kanilang ginagawa. Dahil sa lokasyon at topografiya, ang bansang Bhutan ay nagtataglay ng magandang tanawin lalo na sa panahon ng taglamig. Ang mga turista ay pwedeng mag-enjoy sa mga aktibidad gaya ng pag-akyat ng bundok, papunta sa mga monasteryo at pagtikim ng kanilang masarap na pagkain. Isa sa dinarayo at popular na tourist spots sa Bhutan ay ang Parotaksang Monastery o kilala sa pangalang Tiger's Nest na nakatirik sa gilid ng bangin at masasaksihan mo dito ang magagandang mga lambak at mga rice terraces. Karamihan ng mga turista dito ay Katoliko at ito ay isang magandang oportunidad upang makilala ng mga turista ang relihiyong meron ang bansang Bhutan. At ang number 1 sa ating listahan ay ang bansang Morocco.
Ang Morocco ay isa ring bansa na walang Pasko sapagkat karamihan ng populasyon ng Morocco ay Muslim. Kaya ang Pasko ay hindi holiday sa bansang ito. Kaya naman, pumapasok pa rin sila sa trabaho at paaralan kung December 25. Kahit walang Pasko sa bansang Morocco, ang paglalakad sa kalye ng Marrakesh ay magbibigay sa iyo ng pagkamangha dahil makikita mo dito ang daan-daang maliliwanag at makukulay na parol na tinatawag nilang Fanus Lantern. Isang magandang bansa ang Morocco. Kung gusto mong pumunta sa bansa nila at kahit hindi mo alam na wala silang Pasko, kung pupunta ka sa buwan ng Disyembre, ay marami kang maaring pagkaabalahan sa bansang ito at ipinapayo na bisitahin mo ang Marrakesh dahil kilala ito sa makukulay na souk o bilihan ng mga souvenir. At mayroon din dito magagandang mga palasyo at makikita mo rin dito ang sikat na Jumaa El FNA Square na dinarayo ng mga turista. Mayroon ding Sahara Desert dito kaibigan at maaari mong ma-enjoy ang tanawin kasama ng mga camel sa disyerto. At isa itong magandang oportunidad upang masilayan at makilala ang kultura at reliyon ng bansang Morocco. Kahit hindi lahat ng bansa ay nagdiriwang ng Pasko sa mundo, ito ay nagpapakita sa atin na may pagkakaiba-iba tayo pagdating sa kultura, paniniwala at reliyon. Anuman ang inyong pinaniniwalaang reliyon at anumang pinagdiriwang ang inyong palagiang ginagawa, alalahanin nating irespeto ang bawat paniniwala sa anumang bansa ka mapunta. At kung ibig mo ipagdiwang ang Pasko sa mga nabanggit kong bansa na hindi nagdiriwang ng Pasko, gawin mo ito sa mga pribadong lugar at hindi sa mga lugar na magiging insulto sa mga mamamayan sa lugar na kinalalagyan mo. So hanggang dito mga kaibigan ang ating video tungkol sa mga bansang walang Pasko. Sana nagustuhan ninyo ang ating video sa umagang ito mga kaibigan at kung gusto nyo pa ng ganitong mga videos tungkol sa kaalaman sa mga bansa, don't forget to click the subscribe button and the notification bell sa baba ng ating video para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads sa aking channel. So that's all for now, and as always, have a nice day, everyone.